Jesus Christ and ating kanta because He lives. Luke chapter 24 verse 1 to 12 and then jump tayo sa verse 36 to 48. Basahin ko sa ESV and then sa pagbasa namin dito as a respect sa salita ng Panginoon may tuhan magtayong lapis. ESV, Luke chapter 24 verse 1 to 12. But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, taking the spices they had prepared, and they found the stone rolled away from the tomb. But when they went in, they did not find the body of the Lord Jesus. While they were perplexed about this, behold, two men stood by them in dazzling apparel. And as they were frightened and bowed their faces to the ground, the men said to them, "Why do you seek the living among the dead?" Verse 6, "He is not here, but has risen. Remember how He told you while He was still in Galilee, that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and on the third day rise." 8, "And they remembered His words, and returning from the tomb, they told all these things to the 11 and to all the rest." Verse 10, "Now it was Mary Magdalene and Joanna, and Mary the mother of James, and the other women with them, who told these things to the apostles." Verse 11, ito ang sad things. "But these words seemed to them an idle tale, and they did not believe them." So, verse 12, "But Peter rose and ran to the tomb. Stooping and looking in, he saw the linen clothes by themselves, and he went home and marveling at what had happened." Then jump tayo sa verse 36 to 48. 36. "As they were talking about these things, Jesus Himself stood among them and said to them, 'Peace to you.'" So, ito na ang mga evidence na si Jesus Christ nabuhay talaga sa ikatong araw because nagpakita siya sa kanyang mga disciples at nag-greet siya ng "Peace to you." 37, "But they were startled and frightened and thought they saw a spirit," or parang nakita sila ng multo or ghost. "And He said to them, 'Why are you troubled, and why do doubts arise in your hearts? See my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have.' And when He had said this, He showed them His hands and His feet. And while they still disbelieved for joy and were marveling, He said to them, 'Have you anything here to eat?' They gave Him a piece of broiled fish, and He took it and ate before them." Verse 44, "Then He said to them, 'These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and prophets and the Psalms must be fulfilled.'" And the Lord Jesus Christ fulfilled those prophecy na sinabi ni Moses, sinabi ng mga propeta, and sinabi ng mga psalmists. And verse 45, "Then He opened their minds to understand the scriptures, and said to them, 'Thus it is written that the Christ should suffer, and on the third day rise from the dead.'" 47, "And the repentance for the forgiveness of sins should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. And behold, I am sending the promise of my Father upon you, but stay in the city until you are clothed with power from on the high." So, ang Panginoon ang mag-bless sa kanyang salita. Mag-pray muna tayo. Dear loving and Holy Father, pinupuri ka po namin sa privilege na ibinigay mo sa amin that we can read your word openly, freedom na meron kami. Salamat po dahil makapagbasa kami.
Naway gabayan mo kami na maintindihan namin ang mga gusto mong ipaintindi sa amin by your grace patungkol sa iyong pagka-resurrect at patungkol sa mensahe sa iyong resurrection, Panginoon. Salamat because we believe a Savior na hindi lang namatay kung hindi nabuhay talaga. And that's our hope, and that's the gospel, and that's the good news. Loving Father, as we meditate, as we ponder your words sa umagang ito, bigyan mo kami ng katalinuhan sa pamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamagitan ng lutuhan, na maintindihan namin ang iyong salita. Bilang yung tagapagsalita, please continue to hide me behind the cross and let your word and the Lord Jesus Christ and the resurrected Christ, the living Christ, ang proclaim sa araw na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Isa, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas. Amen. So, kung tingnan natin dito, sa umagang iyon na napag-usapan, morning plays a big part in the Word of God. Na ang umaga may malaking part sa salita ng Panginoon. At ang salita ng Tuhan, ang parman ng Tuhan, ang Bible, ay puno ng statement patungkol sa morning. Sinabihan tayo sa salita ng Panginoon that our Savior prayed early in the morning. Na early siya magising sa umaga so that makapag-pray siya sa Panginoon, makipag-communicate siya sa Panginoon. The Lord Jesus Christ. And Joshua is pictured in the Old Testament as a man who rose up early in the morning. Sa Old Testament, early in the morning, pinipicture si Joshua na gumigising talaga siya sa umaga talaga. And in the early morning also, sa Abraham, nag-rose up, gumising ng maaga para dalhin si Isaac doon sa Mount Moriah para i-offer, para maging sacrifice sa Panginoon. And also, si Prophet Daniel woke up early in the morning sa kulungan ng lion. Kung maalala natin ang story ni sa book of Daniel, yung hari hindi siya halos makatulog, and then in the early morning pumunta siya doon, tinawag niya si Daniel, and doon si Daniel in the early morning. Imagine also si Adam waking up for the first time sa morning, nakita niya si Eve sa kanyang biliran. Morning. There are a lot of great mornings na na-mention sa parma ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, but none of them can compare to the morning mentioned sa ating text, na sinabi dito sa text. Because ang morning na sinasabi dito, ang pagkabuhay ni Jesus Christ, sinasummarize dito kung gaano kaganda ang umaga ng pag-asa sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Na from namatay pa, from nagsuffer sa Friday, pinahirapan, ipinapon sa cross, inilibing, and then sa mga prophecy na mangyari sa third day in the morning, andun si Jesus Christ na resurrect. So, going to look at that great morning when Isa al-Masih, when the Lord Jesus Christ conquered death, hell, and the grave forever, makita natin kung gaano kaganda ang umaga na iyon. Because Isa al-Masih, the Lord Jesus Christ, tinalo niya ang kamatayan, which is kamatayan, yung kasalanan na, yung dahil sa kasalanan, ang kabayaran sa kasalanan is kamatayan. And the Lord Jesus Christ conquered that enemy, which is death. And the last enemy, sabi pa nga sa Corinthians, the last enemy of people is death. At ano pa? Ang tinalo ni Jesus Christ in that morning, pagkagising niya, hell. Na all the people will be bound on the hell, but because the Lord Jesus Christ is resurrected, dahil si Isa al-Masih na resurrect, He is risen, yung impyerno na pupuntahan ng mga tao, tinalo niya din yun. And then, even during sa namatay si Jesus Christ, He go to the hell to proclaim na He is victorious. Kung mabasa niyo sa Bible, pumunta siya doon sa Sheol, pumunta siya doon sa hell to proclaim na naging matagumpay ako sa pagligtas. Kumbaga parang sinabi doon na
Yung mga tao na this is not your direction. And the grave forever. Yung grave, tinalo niya din. Na itong katawan natin, if we are in Christ, if Christ is in us, pagkamatay natin, hindi forever andun tayo sa libingan. Because sa pagbalik ni Salvasi, yung katawan natin, papalitan yun ng incorruptible body, yung hindi nasisira na body. And the grave will not hold us forever. Because doon tayo sasama sa Panginoon sa langit. And there has never been morning like that before or after. So ano ba yung umaga na yun? So number one, yung morning na yun, it was a soling morning. When we say soling, tahimik na umaga. Dahil kung tingnan natin yung mga disciples, takot, nagtago, dahil baka sila naman ang susunod na kunin para ipako. This is a solemn morning. In verse 1, kung tingnan natin dito sa verse 1, ano sabi sa verse 1? But on the first day of the week, at early dawn, they went to the tomb, early dawn, madaling umaga. Wala pa siguro, kung sa atin pa, wala pang nag-video key sa panahon na yun. Kay early dawn, ibang tao pa noon is tulog pa. Solemn morning. At early dawn, they went to the tomb taking the spices they had prepared. Jesus had died, si Isa Almasi namatay, and some women come to the tomb the next morning to finish anointing his body. Kasi, bakit sinabi dito na i-finish na i-anoint? Kasi during sa pagkaan ni Jesus Christ, ito yung si Joseph of Arimathea, na isang mayaman, di ba, ni-request ni Joseph sa mga Romano na pwedeng kunin ko na lang si Jesus at ako ang maglibing. Hindi lang basta nilibing niya yun, kung hindi nilagyan niya yung ng mga pabango para malibing naman si Jesus Christ ng medyo magandang pagkalibing. Pero hindi pa yung finish. Kasi mga ilang oras na yun, magiging Sabat na at bawal na yung gawin. So, itong mga babae na ito, dahil bawal sa Sabat or sa Sabado na magtrabaho sila o magawa sila ng nalilisan si Jesus Christ doon sa libingan, ang ginawa nila sa first week of the week, early sila sa morning, pumunta doon para linisan ang katawan ni Jesus Christ at bigyan ng mga pabango. The process had been started ni Joseph, hindi yun natapos. But the disciples, pero yung mga disciples na dapat sila ang magtrabaho na noon, nag-lock sila sa room, and then dahil sa takot na they were going to die at the same kind of death ni Jesus Christ. I don't know kung nakita nila kung paano paluin si Jesus Christ, paano matanggal yung mga laman sa likod ni Jesus Christ, paano suntokin si Jesus Christ. Hindi nila nakita. Because in the early morning sa pagdating sa kay Jesus Christ, during those times sa pagka-arrest kay Jesus Christ, yung mga disciples, nagsialisa na. So, kung tingnan natin, parang walang nakakita sa kanila except sa kay Peter siguro, pagdating pa ha. Pero yung mga disciples, wala. Nagsialisa na, nagpunta na sa kwarto, nag-lock na kasi baka sila naman ang sunod na idakip. So, mga ilang araw, yun ang ginawa nila, nag-lock sila. Dahil natatakot sila na sila ang isunod. In John chapter 20 verse 19, doon natin yan makita. So we know right away that the women are sad. Yung mga babae sad sila kasi in their two eyes, nakita nila kung paano pahirapan si Jesus Christ. In the early morning, hanggang doon sa pagpasa ni Jesus Christ ng cross, hanggang pagdating doon sa Calvary, sa Mount of Calvary, doon nila nakita kung paano kahirap ang naranasan ni Jesus Christ. That's why they are very sad on those times dahil sa nakita nila sa kay Jesus Christ. The women are sad, the disciples are scared. Supposedly,
dapat itong mga disciples ang maging matapang na magharap doon kasi tagasunod sila ng Jesus Christ. But these women, sila pa ang, though they are sad, pero parang may sense na naging matapang sila na harapin yung makita yung naranasan ni Jesus Christ. Because of their love sa kay Jesus Christ. So the question is, how many of you remember what you feel that day after a loved one had died? Ano ba ang naranasan niyo? Masaya ba? Di ba hindi? It is a solemn. It is a sad time. At yun ang naranasan ng mga babae. That's why in the early morning, simula ng pagka-left ng Sabbath day, pumunta kagad sila doon sa libingan ni Jesus Christ. Because of their because sad sila dahil sa naranasan Jesus Christ and their love to Christ, early in the morning, pumunta sila doon. The reason for their feelings, because they had all believed Jesus to be the Messiah. The reason na naging sad sila sa feelings nila na gano'n, dahil pinapaniwalaan nila na si Jesus Christ isang Messiah. Sinabi sa Old Testament na isang Messiah, anointed one. Isang Panginoon, isang hari, isang propeta. At nilagay nila ang kanilang pananampalataya doon sa Kanya lang talaga. At ini-expect nila na dahil dumating na si Jesus Christ, magsiset up si Jesus Christ ng isang kingdom. At hindi na sila ma-bandage ng isang Roman Empire. Kasi kahit sa lugar nila, ang naghari-harian during those times, isang Roman Empire. Na kung ano ang gagawin nila, dapat susunod sila sa Roman Empire. Kaya ang request nila, ang hope nila, nakahook sa kay Jesus Christ. Pero pagkamatay ni Jesus Christ, parang nawalan sila ng pag-asa. Pero during those times na si Jesus Christ, hindi pa ipinako sa cross, hindi pa namatay, sinabihan na ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala. Mamamatay talaga ako. Pero sa ikatlong araw, mabubuhay ako. Kaya sabi sa Luke, na sabi ni Jesus Christ, kailangan kong mag-suffer. But don't worry, in the third day, I will be risen. Mabubuhay ako. Even though He had told them of the cross, sinabihan ni Jesus Christ na kailangan niyang magdaan talaga sa cross. Pero mabubuhay siya. Sinabi niya yun. They have never grasped that message. Hindi nila nakuha yung mensahe na yun. Or ang meaning sa word na Christ. Na Jesus. In Matthew, sinabi doon sa word na Jesus, meaning saves. Jesus saves. Now He is dead. Those feeling na sad, nag-mourn because Jesus is dead. The question is this: have any of you ever been really disappointed in something or someone? Na parang it hurts when they do not live up to your expectation, because these disciples, these people na tagasunod ni Jesus Christ, naniniwala kay Jesus Christ, ang expectation nila, hindi siya mamatay. Maghari siya. Palitan niya ang hari ang empire ng Roman. Yun ang expectation nila. Pero those expectation na parang namatay din kasama sa pagkamatay ni Jesus Christ. Parang wala na tayong pag-asa. Mananatili tayong bandage sa Roman Empire. Mananatili tayong magbayad ng tax sa Roman Empire. Mananatili tayong magbayad ng tax sa Jewish customs. Mananatili tayong maging mahirap. Yun ang nasa isipan nila. But they forgot that the Lord Jesus Christ promised that He will suffer, and in the third day,
He will be resurrected. So, morning. And also, ano ang morning na yun? It is a startling morning. They startled. Natakot sila in verse 2 to 12. Anong sinabi sa 2 to 12? Basahin ko sa Tagalog. At nasupungan nilang naigulong na ang bato mula sa libingan. Naigulong ang bato kasi during those times, ang libingan hindi kagaya sa ating libingan ngayon. Na parang nasa dyan sa floor, sa ground, sa ground, pero sa kanila dati, sa cave. At yung cave na yon, kailangan yung takpan ng mga malalaking bato. But sa pagpunta nila doon, nakita nila yung libingan is wala na, nakagulong na yung nakaroon na yung bato na nakaharang. Verse 3, at sila ay nagsipasok at hindi nila na nasumpungan ang bangkay ng Panginoong Hesus. At nangyari na samantalang sila ay nangangatitilihan dahil dito, narito tumayo sa tabi nila ang dalawang lalaki na nakakasilaw ang mga damit. This is the angels. In verse 5, at nang sila natakot at nangatkatungo ang kanilang mga mukha sa lupa, ay sinabi nila sa kanila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Sinabi ng mga anghel, bakit nyo hinanap? Sa statement ng mga angels, good news yun. Pero natakot sila. Sa pagsabi nila, bakit hinahanap ninyo ang buhay sa gitna ng mga patay? It is a gospel. Magandang balita. Wala siya rito datapwat nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa. Pati ang angels, ang dalawang anghel, nagpaalala sa kanila. Di ba, parang ganito, para sa naintindihan natin ang feeling siguro. Di ba sinabihan kayo na mabubuhay si Jesus? Mabubuhay ang inyong sinusundan. Mabubuhay ang inyong Panginoon. Mabubuhay ang iyong Tuhan. Wala siya rito na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga makasalanan. Sinabi pa yun ng anghel, at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. And that's the gospel. Ipako sa krus at mabangon muli sa ikatlong araw. At naalala nila ang kanyang mga salita at nagsibalik mula sa libingan at binalita ang lahat ng mga bagay na ito sa 11 at sa lahat ng mga iba. Bakit 11? Dahil si Judas Iscariot wala na sa panahon na yun. Sila nga, siya ay si Maria Magdalena, si Juana at si Marian, ina ni Santiago at iba pang mga babaeng kasama nila nagbigay ng balita ng mga bagay na ito sa mga apostol. At ang mga salitang ito ay inakala nilang walang kabuluhan, pati ang mga disciples. Yung good news na sinabi ng mga babae, ang nasa isipan ng mga disciples, walang kabuluhan. At hindi nila pinaniniwalaan. Datapwat nagtindig si Pedro at tumakbo sa libingan at nang siya ay tumungo pagtingin niya sa loob, ay nakita niya ang mga kayong lino na nga sa isang tabi at umuwi siya sa kanyang bahay nangingilala sa kanya sa nangyayari yaon. So although they did not know it was God, God was busy ministering to their heart. Hindi nilang nakita yon, pero ang Panginoon nagmi-minister na sa kanila. Though nagda-doubt sila maraming beses, pero ang Panginoon grabe ang pag-minister sa kanila. God was busy ministering to their hurt. Kasi nasasaktan sila sa nangyari sa kay Jesus. And this is the questions.
Are you not glad that the Lord cares when you hurt? Hindi ba tayo masaya na ang Panginoon may pakialam pag masasaktan tayo? Na supposedly, dapat si Jesus ang i-comfort nila. Pero si Jesus Christ ang nag-minister sa kanila, nagpakita ng pakialam sa kanila, na sa pamamagitan ng mga malaikat, ng mga anghel, na hindi siya patay, hindi siya nagpaiwan na andon sa libingan kung hindi nabuhay siya. At yung klaseng pag-minister na yun, it should be a forcing point na maging masaya ka. Dahil ang iyong Panginoon nabuhay. Now, some of the things He did. Kung anong ginawa ng Panginoon. Una, He rolled the stone away from the tomb. Not to let Jesus escape, hindi dahil para maka-escape si Jesus Christ, kung hindi, para hinayaan ng Panginoon na mapasok nila ang libingan at makita kung ano ang nasa loob. Ano nakita nila? Wala. Only linen clothes. Mga inano lang sa kay Jesus. Yun lang nakita. Pero wala silang nakita na katawan ni Jesus. He rolled the tomb, hindi dahil para maka-escape si Jesus, but He gave an opportunity sa mga tao na makita kung ano ang nasa loob. In verse 2 and 3. At ano pa, ang ginawa ng Panginoon? Sa pagkakita ng mga tao na nakagulong na yung bato at pagpasok nila, walang katawan ni Jesus Christ, anong ginawa ng Panginoon? He sent an angel with the good news that Jesus was alive from the dead. That's why, sa introduction ko, He conquered death. He conquered the grave. Because the grave did not hold the Lord Jesus Christ. Hindi na hinawakan si Jesus Christ, hindi nagpaiwas Jesus Christ doon. At ano pa? He left a message for His followers inside the tomb. Nagbigay siya ng mensahe sa kanyang tagasunod. Anong yung mensahe? Sa verse 12. But Peter rose and ran to the tomb, stooping and looking, and he saw the linen clothes by themselves. Ano yung mensahe? Linen clothes. He left a message for His followers. In John chapter 20, verse 5 to 8, kung tingnan natin, during those times, sa European customs, ang Oriental custom of napkins na nangyayari sa mga European, even sa Asian countries, kung ang isang tao, when a man with a servant was eating a meal, he would use his napkin as a signal. Example, ako pag magkain ako sa isang table, ilagay natin sa European customs. Pag magkain ako sa isang custom, pag may isang mga server dyan, may mga server dyan, ang signal ko ay ang isang linen clothes. Pag magsabi ako na magpunta lang ako sa CR at babalik lang ako, ang gagawin ko sa clothes ay tutupiin ko siya. Ibig sabihin, babalik pa ako. May pupuntahan lang ako. Pero kung magsabi ako na hindi na ako babalik, ang gagawin ko, kailangan ko siya parang ipulupot ganon ang i-crumble ko na yun. Ay, ibig sabihin, hindi na ako babalik. Pero during those times, ang cloth ni Jesus Christ, hindi siya na-crumble. But He fold.
sabihin, babalik ako. Yun ang mensahe ni Jesus Christ. Na nakabalik na ako. There were several other things that look up on the resurrection morning, but 2,000 years later, the message has not changed one bit. He's alive today and there is hope for tomorrow. And that is Christ. Pinatunayan niya yun. And He is the only Savior alone na namatay at nabuhay. There's no other. Even you read a lot of books, wala kang mabasa. Only the Lord Jesus Christ. Pangatlo, a stunning warning, verse 36 to 43. 36 to 43, ano sinabi? And they were talking about these things, Tagalog. At samantalang kanilang pinag-uusapan ang mga bagay na ito, siya rin ay tumayo sa gitna nila. Evidence. Yung mga disciples na hindi naniniwala, si Jesus Christ na mismo ang nagpakita sa kanila. In the midst, napakita si Jesus Christ. At sa kanila ay nagsabi, kapayapa ay sumain niyo. Bakit sinabi niya iyon? Bakit sinabi yun ni Jesus Christ? Because these people are scared. Because these people are sad. Kailangan mag-greet ni Jesus Christ na ang kapayapaan sumain niyo. Kasi wala, they are trembled. Natakot sila. Wala silang peace. Wala silang peace of mind. Puno ng takot ang kanilang mga puso. But si Jesus Christ, how the Lord Jesus Christ minister to them, peace be unto you. 37, datapwat sila'y kinilabutan at nangahintakutan at inakala nila nakakakita sila ng isang espiritu o isang multo. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangungulumihanan o natatakot at bakit nangyari ang pagkatalo sa inyong puso? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa, ako rin nga. Hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na sa akin. At pagkasabi niya nito, ay ipinakita niya sa kanila ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang mga paa. At samantalang hindi pa sila nagsisisampalataya dahil sa galak at nagsisipangilalas, ay sinabi niya sa kanila, mayroon baga kayong ritong anumang pagkain. So, a stunning morning. While disciples were hiding in the upper room out of fear for their lives, something miracle happened in their presence. In the midst of their presence, in their midst, nagpakita si Jesus Christ. Sumama si Jesus Christ sa kanila. And Jesus, the one who had died just 3 days before, was standing in their midst. And that's a miracle. Milagro. They were terrified, natakot sila, and thought they saw a ghost. However, Jesus had some news to tell. Anong sinabi ni Jesus Christ? Tingnan nyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Pinakita nila because they are doubtful. Na baka multo lang ito. He showed them the nail holes in hands and his feet, and to prove that he was real, na totoo siya, nag-offer pa siya, hawakan niyo ako. Touch him. And then he sat down with them to eat. At hindi lang basta pinahawakan niya, ipatouch siya, nag-request pa siya.
Meron kayong pagkain? Paano mapatunayan na si Jesus Christ ay nabuhay talaga? Most of the disciples had not believed until this moment. Now they are convinced na si Jesus Christ is alive. In verse 41, it was good, it was just too good to be true. They could not believe what they were seeing. Hindi sila makapaniwala kung ano ang nakikita nila. Kasi ang last na nakita nila, yung pagkadakip sa kay Jesus. Except sa kay John, except sa kay Peter. And sa mga babae. Pero yung mga ibang mga disciples, ang tanging nakita na lang nila, yung pagdakip sa kay Jesus. This is what needs to happen in the lives of many people living in our world today. Men need to realize that Jesus Christ is more than a baby in a manger. Nagpagkakilalang tao si Jesus, during sa December, kawawa na isang persona, ipinanganak sa isang manger, pinanganak sa pasungan. Yun lang pagkakilala. But Jesus is more than that. We need to realize that. That Jesus, who got Himself crucified, He is more than a story sa all books. People need to understand that Jesus is alive. Kailangan nyo yung maintindihan. Hindi lang siya story. Kung hindi, buhay siya. He is more than just a story. He is real. Totoo siya, and that He is the only reason, the only hope, and He alone na ang tao ma-miss niya ang hell. Hindi makapunta sa impyerno and getting to heaven. And we need to grasp the truth that this morning, na yung morning na yon, that it was not some bonnet wearing. This day is about Jesus. Let me ask you a question. Who is Jesus to you? Yun ang tanong. Yung last conference, may isang group, may groupings doon. May isang question doon, tatlong question doon. Sino si Jesus? Ano ang kaligtasan? Bakit importante ang mission? But sa atin, ang question ngayon sa atin, sino ba si Jesus sa inyo? He's just a fictional man or a religious person na naging famous sa mga Christian. Yun lang bang pagkakilala? Who is Jesus? Those are the questions na dapat nating sagutin sa ating mga puso. Try to ask ourselves, sino ba talaga si Jesus? Tayo mismo magtanong, sino ba siya? Kasi maraming description, maraming pag-describe, maraming pagkakilala sa kay Jesus, pero si Jesus, ano si Jesus sa'yo? Is He just a story in the pages of a book? Or He is real in your heart this morning? You see, just knowing about Jesus and what He did will not save your soul. Knowing about Jesus and He did will not save your soul. You need to believe, to repent sa kung ano ang ginawa ni Jesus. Kasi yung ginawa ni Jesus Christ, ano na yun? Given na yun. Para magbigay siya ng kaligtasan. But the question is, how about you? Do you believe sa kung ano ang ginawa ni Jesus? Are you truly repented? Kasi, when hindi pa na si Jesus Christ, na napako si Jesus Christ, ang pinoproclaim niya, pinipreach niya, repent. For the kingdom has come. And those messages ni Jesus Christ
are still the message na meron tayo ngayon. Repent. Because we do not know kung hanggang kailan ang buhay natin. That's why today is the day of your salvation. Sabi sa Acts. You have to know Him in personal and real way before you can be saved from your sins and from an eternity in hell. Who is Jesus to you? It is a question that must be faced by all men. Kasi yun ang pinaka-importante. Because Jesus Christ alone can save. And those questions matters, nagmamatter sa ating mga kaligtasan. How you know sa kay Jesus. And lastly, a spiritual morning. As they eat that first resurrection morning, sa pagkain nila sa resurrection, sa pagka-resurrect ni Jesus Christ, Jesus began to tell His disciples that God's plan was to save the world. Di ba, in verse, sa verse, dito sa, sa last verses, at sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo. Nang ako'y sumasa inyo pa, na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moses. That there will be a final lamb. Na during sa panahon ni Moses, gumagawa sila ng sacrifices. It's just a covering for their sins. But there will be a final sacrifice na kailangan mag-fulfill sa kabayaran sa kasalanan ng mga tao. And the Lord Jesus Christ is the fulfillment of those sacrifices in the Old Testament. Mga prophets, mga psalmists, nang magkayo'y binuksan niya ang kanilang mga isipan upang mapagdunawa nila ang mga kasulatan. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap, sinabi pa ni Jesus Christ na kinakailangan maghirap ang Kristo at magbangon muli sa mga patay sa ikatlong araw. This is the prophecy sa Old Testament na kailangan niyang i-fulfill. And in verse 47, at anong sinabi ni Jesus Christ? At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Itong nation, itong bansa na sinasabi ito in original word, meaning nito ethnic, or ibig sabihin mga ethnic or mga tribe. In other words, lahat ng tribo, ipagsabi nyo itong magandang balita na magsisi at maghingi ng kapatawaran sa inyong kasalanan sa kay Jesus Christ. Kayo'y mga saksi ng mga bagay na ito. Itong sinabi niya, kayo'y mga saksi. Because you are my disciples, I save you, and you are my witnesses. In Acts chapter 1 verse 8, you are my witnesses. In Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part of the earth. They had been called by the Father to be witness of that, and they were to spread the news that a great spiritual victory had been won when Jesus arose from the dead. Ito ang isabi nyo, si Jesus Christ ay buhay. But when Jesus arose from the dead, all the enemies that had plagued man since sin, there entered into the world, were forever defeated that day. Sa pagpasok ng kasalanan, yung mga kalaban ni Jesus Christ, yung mga kalaban ng Panginoon ay tinalo niya. Ano yung kalaban? Death.
Imagine the struggle that ensued early that morning as death had to give up the Prince of Life. Na kahit kamatayan, hindi nahawakan si Jesus. Natalo yun ni Jesus Christ. No more would death be claimed to claim the victory and sting with human race with its bitter curse. Kasi kung tingnan natin itong kamatayan, napaka-bitter na curse. Anong sabi sa Romans? For the wages of sin is death. And that's the bitter curse. At anong sabi sa pagkasala ni Adam at Eva? Pagkakainin niyo ito, siguradong mamamatay kayo. Sin. Death. At ano pa? Hell. When Jesus entered death for mankind, He descended. Pumunta siya doon sa lugar na tinatawag na hell. He went into the paradise portion of that land of the dead. In Luke chapter 16 verse 19 to 31, ito, mabasa niyo dyan, na si Jesus Christ pumunta doon sa tinatawag na hell. Merong sa hell na yun, merong lugar na doon na isang paradise. And this was the same place that the redeemed thief on the cross went to when he died. Di ba, kung naalala niyo sa pagkamatay ni Jesus Christ, may isang thief doon. Sabi niya, Panginoon, kung pupunta na kayo sa paraiso, huwag niyo akong kalimutan. At ano sinabi ni Jesus Christ, ngayon din, isasama kita. Jesus went down and proclaimed liberty to every person in that place who had died looking forward to His coming in faith. Kasi kung si Jesus Christ hindi nabuhay, mananatili sila doon. That's why in 1 Peter chapter 3 verse 18 to 19, then when He arose from the dead and ascended to His Father in heaven, ang parmanituhan, ang salita ng Panginoon tells us that He took those souls with Him to the Father in heaven. Kasi yung hell na yun, parang meron siyang portion. Parang nahati siya. Dito merong paradise at dito sa kabila merong apoy. At yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon nandoon sa apoy. Yung mga naniwala sa kay Jesus doon sa paradise na yun. Pero sa pagkabuhay ni Jesus Christ, He even proclaimed. Pinakita niya na merong mga nabuhay. Kasama niya, makita yan sa 1 Peter. In Ephesians chapter 4 verse 8 to 10, now all those who believe in Jesus go directly to the Father when they leave this world. Pero sa pagkabuhay ni Jesus Christ, hindi na kailangan, kung example, mamatay ako hindi na ako kailangan pupunta doon sa paradise na sinasabi doon yung sa rich man and sa beggar na pinuntahan, diba? Kung naalala nyo, na nag-request yung rich man, pwede bang yung kamay? Kasi andun pa yun sa paradise. Pero dahil si Jesus Christ nabuhay na, those people na merong Kristo sa buhay, directed na doon sa langit. In Ephesians chapter 4. Hell has forever been removed for the child of God. At ano pa? Anong tinalo? The grave. Another enemy that died that day was the grave. All his life, man lives in fear of that moment when he will lay down his body in death. Sino ba hindi natatakot sa kamatayan? Lahat tayo natatakot. But that hole in the ground is nothing more than a place to store this old worn out, sin-ridden carcass until the day of the resurrection. Itong mga katawan natin, pag mamatay tayo, doon yan sa libingan. Pero in the second coming of the Lord Jesus Christ, we will be resurrected. At yung katawan natin na naging alikabok doon sa libingan, papalitan nyo ng incorruptible body, glorified body. At doon tayo manirahan sa
sa langit. In 2 Corinthians chapter 5:8, the next time we see our bodies, they will be glorified and He will be like His body. 1 Thessalonians 4. One of these days, the grave will have to give up the body that has been placed there, and the body will be forever changed into one just like that worn by our Savior, the Lord Jesus Christ. Hindi yun nakahawak sa katawan ni Jesus Christ yung libingan. Instead of weeping at the side of a departed saint, we ought to shout ourselves, they have outstripped us and are already home with Jesus in glory. That's the blessings. That's why anong sinasabi sa Bible, tayong yung mga taong namatay na mga mahal natin sa buhay, hindi tayo katulad sa mga taong hindi makilala sa Panginoon, that they more na parang wala ng pag-asa. But tayo, yung kung namatayan tayo ng pamilya na mayroong Panginoon sa buhay, alam natin na ang direksyon nila doon sa langit. And that's our hope. And that's the blessing. At ano pa ang tinalo? Sin. Another enemy that died that day was sin. Now in truth, sin had been taken care of 3 days earlier on the cross, but the resurrection of Christ from the dead is the Father's Amen. Amen. Agree. To the sacrifice of the Son on the cross, you see, a dead Savior can save no one. Kahit sabihin pa natin, ako ay tagapagligtas, because maraming tao ang nag-claim na siya ang tagapagligtas. But the question, yung mga tao ba nag-claim buhay ba? Never mong makita. Kawawa yung pag-asa ng mga tao na nakaangkor sa kanila. But remember, a dead Savior can save no one. But one who is alive can save all who come to Him by faith. And that is the Lord Jesus Christ. Hebrews 7:25. That is a big verse and promises great things to everyone who will believe its message. Brothers and sisters in the Lord, sin doesn't have to defeat you. Ang kasalanan, hindi kailangan talunin ka. Jesus won the victory over sin on the cross and nailed its coffin lid shut when He arose from the dead. You can be free by faith in Jesus. At ano pa, last na kalaban na tinalo niya? Satan. Si Satan. I'll mention just one more enemy that took a beating that day. His name is Satan. Pagkamatay ni Jesus Christ, he is happy. Satan is happy. Wala! Andun na siya sa libingan. Pero hindi niya alam na in the third day, si Jesus Christ ay mabubuhay. Satan, the devil, the accuser, the serpent, ano pa yan? He is the enemy of God and of the people of God. He tried every way he could to short-circuit Christ's plans to go to the cross. Marami siyang beses. Maraming mga ginawa siya na hindi makapunta doon sa cross si Jesus Christ. For example, during sa pagkanak sa kay Jesus Christ, anong ginawa ni Satan? Through sa kay King Herod, pinapatay niya ang lahat ng mga babies. Para mamatay si Jesus Christ. Para hindi makapunta doon sa cross. Ginawa na yun. At ano pa? The storm on the Galilee. Sa Galilee. At ano pa? Temptation. After sa baptism ni Jesus Christ, tinanong niya. Kasi pag matay si Jesus Christ, hindi na siya legit na tagapagligtas. At ano pa? Oppression in Gethsemane. And many more. However, Jesus endured every temptation. He weathered every storm and made it to the cross. When He cried, "It is finished," Satan heard the foundation under his kingdom begin to crack. 3 days later, when Jesus arose from the dead, Satan witnessed the total destruction of every plan
and every scheme na ginawa niya. He saw his power broken and himself judged na pagkadating ng panahon, i-judge siya ng Panginoon doon sa impyerno na walang katapusan. And he was defeated forever by the Lord Jesus Christ sa pagkabuhay ni Jesus Christ. For our conclusion, do you understand it? Because Jesus lives, you and I can be saved by the grace of God. Dahil buhay siya. Because He lives, we can go to heaven when we leave this world. By God's grace. Through sa kay Jesus. Because He lives, the grave has no power over those who believe. That's why huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mag-iyak ng parang walang pag-asa. The grave cannot hold us. Ano pa? Because He lives, eternal life is our present possession. Because He lives, one day we too will live with Him in that heavenly city. Because He lives, I'll never have to take a step in this world alone. Kasi kasama ko siya. Because He lives, there is hope, there is help, and there is a home awaiting us in eternity. Jesus only waits for you to call on Him. Confessing your sinfulness and trusting that His death is enough to save you. Hindi mo na kailangan magtrabaho. Because pagkasabi ni Jesus Christ is finished, you don't need to work for your salvation. Trinabahuan niya na yun. And that's the isang rason kaya bumaba siya dito, kasi gusto niyang pagtrabahuan ang kaligtasan natin. Kasi hindi natin kayang pagtrabahuan ang kaligtasan natin. He wants perfection. At yung perfection, hindi natin yan makaya. Sabi sa James, kahit magawa mo ang 9 na command, pero magkamali ka lang ng isa, yung lahat na yung guilty. He demands perfection because He is perfect. He is holy. And we cannot do that. Only the Lord Jesus Christ can do that for us. His death is enough to save you, and His resurrection is the proof that there is more than just the grave after this life. And that's our hope. Jesus alone can save by God's grace through faith in Christ and by His glory. Ang pruweba na siya ang tagapagligtas because He is risen. He is alive. Magtayo mga please. Pray tayo. There is loving and holy Father, we are so grateful and thankful because we have a living Savior, a risen, a resurrected Savior. Loving Father, thank you of your magnificent grace, of your loving kindness, and of your love na ibinigay mo sa amin that we don't deserve sa pagmamahal ni Jesus. We don't deserve sa kaligtasan na ibinigay ni Jesus Christ. He suffered for our sake. He died for our sake. But all those things He did it because He loved us and because we cannot do that for our own. Loving Father, salamat because ginawa mo ang kaligtasan para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong grasya na ibinigay. Continue to help us. Continue to see as the beauty of your salvation, the beauty of what Christ did on the cross and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Help us to know you more, and through that, mahalin ka namin ng lubusan because ultimately, minahal mo kami ng lubusan. Loving Father, guide us sa mga darating araw. Gamitin mo kami na ipakita ang iyong pagmamahal sa ibang tao, na iproklama ang iyong kaligtasan sa ibang tao. Loving Father, continue to provide sa mga pangangailangan, sa financial, sa pagkain, sa lakas, even sa mga trabaho ng iyong mga kaanakan. Naway, gabayan mo sila, bigyan mo sila ng wisdom, help them to be a blessing, to be alive sa kanilang mga trabaho. Loving Father, salamat po dahil sa privilege na ibinigay mo sa amin,
sa araw na ito na makapagsimba. All glory belongs to you alone, Father. Salamat dahil ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang buhay namin na Panginoon. Ito pong dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus, naming Tuhan, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Good morning sa ating lahat. So, good morning. Sir, pangalan niyo, sir? Jeffrey. Jeffrey. Friend, hindi sa Facebook lang po. Sa Facebook lang po. Namin pangutan. Pero actually, manata. Pero namin pangutan ako.